Bumuli po, tayo po tayo para po sa ating panuntulan ng ating gawain ngayong bayan. Tayo po lumapit sa presensya ng ating Panginoon. Purihin siya. Panginoong Isus, tunay na napakabuti mo sa amin. Nakarito kami, Lord, sa inyong harapan. Nagpupuri, nagpapasalamat sa lahat ng bagay na ginagawa sa amin. Ngayong umaga, Lord, lumalapit kami sa iyo. Dalangin namin, nabuksan mo ang aming puso, ang aming isipan, sa lahat ng aming gagawin para sa iyo sa umaga ito. I-bless niyo na po, Panginoon, ng bawat sa sa amin, at tunay na maintindihan at maunawaan namin ang bawat salita na magagaling sa iyo. Pagpalain niyo, Panginoon, ang bawat senaryo ito sa mga maawit at tumututo, ganyan sa aming pastor na siya maghahatid ganyan mensahe. Alam namin, Lord, na ito aming tungkulin na gagawin para sa iyo, na may mabigay ito ng kaluwalhatian sa iyong pangalan lamang. Sa aming mga kasama, Panginoong Isus, hinihiling namin yung pag-iingat, hinihiling namin yung paggabay sa kanila, gayon din ang pagpapaalala sa isang mahalagang gawain namin na tungkulin para sa iyo lamang. Kaya, Lord, hinihiling namin ang iba ng Espiritu ang siyang mamuna sa aming kalalitaan upang maging karapat-dapat din naman ang bawat sa patawarin mo kami na po, Panginoon Isus, sa aming mga pagkukulang at kasalanan na gagawa. Maraming salamat, Lord. Umaasa kami, naniniwala kami na mayroon kang magandang bagay na ipapakita sa amin sa iyong mga. Huwag ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli po, good morning po sa ating lahat. Ready na po tayo magpuriya natin sa Panginoon. Hallelujah. Pila po, palakpan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Lalo po ang pastor sa natin mga katabi natin, natayo natin sa
Hello po. Hello. Good morning po muli. Purihin ng Panginoon. Purihin ng napakabuti niya. Kamusta po ang umaga? Mabuti. Mabuti ang Panginoon dahil sabi nga no, hanggat tayo gumigising sa umaga, may dahilan para tayo magpasalamat sa Panginoon. At ngayon may dadako tayo sa pananalangin para po sa mga bata. Kaya tinatawagan pa sila dito sa harapan. Isang tungkulin bilang mga magulang at guardian na patuloy na ilapit ang Panginoon. Ilapit sa Panginoon ang mga batang ito. Panginoon, nagpapasalamat kami sa inyo. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan Lord. Una sa buhay ng mga batang ito. Salamat Lord dahil alam namin una pa lang mahal na mahal niya sila. At kaya nga po kami narito at pinili niyo bilang kanilang mga guardian, mga magulang. Dahil alam niyo po Panginoon sa meron kaming malaking tungkulin para sa kanila. Kaya hinihiling din namin Panginoon ang iyong guidance sa amin, ang iyong pangunan sa aming mga buhay, upang maging isang magandang halimbawa na tinitingnan ng mga batang ito hanggang sa kanilang paglaki. Lord, i-bless nga po sila Lord sa lahat ng kanilang pangailangan, gayon din yung magandang kalusugan at yung pag-iingat sa kanila. Sa kanilang pag-aaral, Panginoon, dalangin namin na ikaw magbibigay ng guidance, karunungan sa kanila. At sa kanilang mga kasama, sa kanilang journey, Panginoon, sa kanilang pag-aaral, pagpalain sila, Panginoon, sa mga kaibigan, kasama, gayon din mga guro, na patuloy din naman nagagabay sa kanila para makilala ka. At ganoon din ang bawat sa kanila, gagamitin nyo nga po sila mightily upang maipahayag ka maging sa kanilang mga kaklase, kaibigan. Maraming salamat Lord sa buhay ng mga batang ito. Umaasa kami at naniniwala at tagumpay nila sa kanilang mga buhay. Po aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Thank you po. Sa ating mga tithes and offering, hinihiling ko po ang bawat isa na tayo po ibigay po natin ang ating mga sarili sa presensya ng Panginoon para magpasalamat sa lahat ng kanyang biyaya. Tayo po panandaliang kumikit, magpasalamat sa biyaya ng Panginoon. Ama, napakabuti niyo nga po Lord sa amin, sa lahat ng bagay, kung ano mga bagay na aming tinatangkilik. Nagpapasalamat kami Lord dahil walang ibang kadahilan nito. Kung bakit ito'y nasa amin, ikaw lamang. Kaya Lord, sa umagang ito, naway tanggapin mo ang aming mga kaloob. Pagpalain nga po ito, Panginoon Jesus, maging tagapag-ingat nito. Salamat Lord sa opportunity, sa privilege na binibigay sa amin upang magampanan ang aming tungkulin at maipakita ang pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay. Pagpalain na rin Panginoon ng bawat isa upang maramdaman din namin at maging kabahagi sa pagbibigay para sa iyong gawain sa lahat ng aming mga pangailangan. Maraming salamat dahil ang lahat ng ito ibinibigay namin sa iyo. Pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po. Sa ating mga announcements naman po, siguro unahin ko na kanina po nagbigay po yan, ng mga papel at panula bilang paalala po sa atin na ngayon po yung ating Thanksgiving Sunday, which ginagawa po natin every first Sunday of the month. Kaya umaasa po kami, di man tayo makapagsalita sa harapan para magpapasalamat, pero ihanda niyo po yung inyong mga pasasalamat kahit po sa sulat lang. Babasahin po natin yan, kung hindi po kayo basahin. Babasahin po natin yung inyong lahat na pasasalamat dito po sa harapan. So, yun nga po, kung meron po mga suggestion, request, mga concern, and appreciation, pwede niyo po yung email. Sa ating email po, yung patersevangelical.church@gmail.com. At yung ating Facebook page, yung PC, Evangelical Church, at yung ating group, PC, Pogi, and Magaganda. Siyempre, bawatiin din naman natin ating mga kapatid na nag-review ng mga kanilang arawan from February 1 to 7, 2026. Mula dyan sa ating listahan, Abigail Casuyon. Kasama po natin, happy birthday, February 4 si Maria Clara Gabriel. Carla pala. Yan. February 7, Ben Sinsay. Wala na? Okay. So,
Muli, binabati natin ang lahat ng may kaarawan na ating nabanggit. Happy birthday po muli. Patuloy na pagpalain kayo ng Panginoon hanggang sa mga susunod na taon pa. So, salamat sa Panginoon dahil ladako tayo. Meron pa tayong mga ibang gagawin. No? So, handa po natin mga sarili. Pwede niyo pong gawing sulatan bilang notes yung aming mabibigay ko sa inyong papel. Yan. Para hindi natin makalimutan kung ano mga bagay na pwede natin pag-usapan, pwede natin pag-aralan sa Biblia base sa ating mga maririnig. So pagpalain naman ng Panginoon ang kanyang salita na ating maririnig, na ating ating buting pastor, Pastor Romeo Olaf. Kawang po natin. Good morning po. Sabihin mo nga sa katabi mo, good ba ang morning mo? Ayan. Maganda po yan na alam po natin na yung good morning, hindi lang natin basta sinabi. Talagang kailangan yung good ng morning, maramdaman po natin. So, pagpunta natin dito sa church, isa pong paraan yan ang sinasabi natin, good ang morning natin sa araw na ito. Nung nakaraan pong week, nagkaroon po ng Bible month po ng January. So nagkaroon po ng pag-ikot, paglakad, at salamat sa Panginoon dahil ito po isang pagpapakita natin na ginagawa natin itong bagay na ito para sinasabi natin, Lord, ang pateros ay para sa iyo. No, dinideclare po natin yan. At yung ginawa po natin Bible na parade, pagpapakita po ito na pinangangalandakan o pinagmamalaki natin ang salita ng Diyos. So bakit ito po siguro hindi siguro, ito po yung pinaka-backbone ng ating pananampalataya. Ang tinatawag mo ay prayer. Pero bago tayo magpatuloy, mag-pray tayo. Dahil yan yung backbone para makita natin. Tayo po pumikit, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat. Marami nang ginawang pag-aaral tungkol sa panalangin. At kung minsan, nakakalimutan namin, ano ba yung essence nito? Pero salamat sa bagay nito, ipapaalala, i-remind mo po sa amin kung bakit kailangan bang manalangin. Alam po namin, Panginoon, sa sarili namin karunungan at kaalaman, hindi namin mauunawaan, maintindihan ito. Kaya nga kami lumalapit sa mga oras ito, para ikaw ang magpaunawa, magpaintindi sa amin, na makita namin ang mahalagang bagay na itinuro mo para maging daan para lalo kami mapalapit, lalo namin ma-discern, lalo namin makita yung mga bagay na gusto po ninyo na aming gagawin. Samahan po kami at hayaan po Panginoon na yung Santong Espiritu sa pumatnubay sa amin sa umaga nito. In Jesus' name we pray. Amen. So, tingnan mo natin, tayo kailangan manalangin. Jesus was always praying. Kung titignan mo sa Bible, bawat galaw ng ating Panginoon palaging may kasama panalangin. So, as a disciple of Jesus, we must pray also. No? Tingnan mo natin, saan ba tayo dapat manalangin? Kasi kung isang pinag-uusapan niya, kung pwede bang sa loob lang ng church, pwede. Kung pwede pa kung saan lugar, pwede. No, huwag ka lang mag-pray sa loob ng beer house. Ibang usapan rin, mag-pray ka sa loob ng beer house, iba na yun. Hindi pwede yun. O kaya, nandun ka sa may... Kasi meron ganito nasa sabungan, nagpe-pray, Lord, sana manalo ako. Ibang klase prayer yun, mukhang, greedy prayer. Nandun ka sa loob ng kaya nagpe-pray ka. Kasi kung minsan yung sinasabi ng iba ewan ka lang po, huwag po kayo pero totoo ito, nagsabi sa akin na, Pastor, kahit wala naman ako sa church, nandun din naman, meron din naman Kristo sa sabungan. Totoo mo yun! Sabi ko, ha? Totoo pala, meron pala Kristo sa sabungan. Di ba, Mac? Pero hindi po nasasabi mo yung subak. Dati po yun. Dati po yun. Tama ba, Mac? Dati po yun. Nag-ano na yan, nagbago na yan. Kaya nandito siya. So, hindi ko sabihin, kahit saan pala meron Kristo. Kahit saan. Pero tanong, sinong Kristo ba yung tinatawagan natin? Baka mamaya, kagaya na ko sinasabi ko, baka yung Kristo sa sabuan. No, sasabihin mo, sana manalo ko doon. Ginamit pa yung Lord. No, pero ibang klase Kristo naman yung gusto niya tawagan. Talaga, no? So, tingnan po natin. Luke 6:12. Sabi yan,
one of these days, Jesus went out a mountainside to pray. So, ang ating Panginoon, isa sa mga place na kanyang panalangin is yung bundok. Bakit bundok? Kaya pala nauso, meron tinatawag po tayo sa Antipolo, prayer mountain. Marami namang nagaya yung mga Christian community, nagtatayo sila ng prayer mountain doon sa Antipolo. No, huwag nga lang kakanta nung ano ba yung kinakanta sa Antipolo? Tayo na sa Antipolo. Kaya lang, ibang grupo naman po yun. No. Pero, ang kagandahan, pinakita na natin Panginoon siya ay nananalangin. Pero tanong, bakit sa bundok? Tingnan po ninyo. Practical na illustration. Kapag nasa bundok ka, makakapag-pray ka ng maayos. Ha? Lalo na kung yung cellphone walang signal. So, hindi ka makatawag, hindi mo naman makapag-message sa'yo, makakapag-concentrate ka kapag nasa bundok. Alam niyo po, nakakatawa, pero totoo po ito. Dito sa Patera kasi walang bundok. Ang ginagawang prayer na lugar, yung Garden of Memories. Oo, totoo po yun. Ginagawa, may mga nag-gather po doon, nag-pray, nag-Bible study. Totoo po yun. Kaya sabi ko, totoo nga. Maganda rin doon. Bakit? Kasi hindi mo magagamit yung cellphone mo. Bakit? Bakit hindi mo magagamit yung cellphone mo ron? Dead spot. No, meron dead spot. Maraming patay, kaya hindi mo mabuksan yung cellphone mo. Joke lang po yun. Baka masyado seryosohin po ninyo yun. Pero again, maganda kasi makakapag-pray ka ng seryoso. Di ba? Baka tanongin na ikaw, paano kung walang bundok sa amin? Paano kung walang yung tinatawag natin Garden of Memories? Saan ka mag-pray? No? Alam niyo po, kung minsan ito yung alibay ng marami. No? Minsan hindi po ako makapag-pray. Bakit? Kasi po, ang gugulo ng mga anak ko, ang gugulo ng apo ko, hindi ako makapag-pray. Hindi ako makapag-pray. So, ang gagawin natin? Huwag na lang. Matthew 6:6. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. So again, pinapakita lang natin Panginoon, during prayer, kailangan maging seryoso tayo. Sabihin mo nga sa katabi mo, serious. Kailangan seryoso tayo kapag mananalangin. No. Kaya nga sinabi, pumasok ka sa kwarto, isarado mo yung pinto at manalangin ka. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. So, ibig sabihin, ang pananalangin pala, kailangan hindi ipinangangalandahan. Again, i-balance po natin yan. Iba po yung nananalangin tayo during yung, alam mo, kasi may tinatawag tayong prayer gathering. Siyempre meron ganun talaga, minsan, kagaya nito, isang linggo po na nagkaroon po ng sa plaza, yung tinatawag na prayer, at the same time, yung tinatawag na may mga kumakanta para kay Lord. Gabi-gabi yan, magmula 5 ng hapon hanggang 8. May nagbabahagi, may kumakanta para kay Lord, at marami namang nakikinig po. At kahapon nga, nagkaroon pa ng singing contest. So marami rin nanonood. Kaya lang, ang tanong, dapat yung panalangin ay mangibabaw. Kaya doon, during sa gathering, nangingibabaw yung prayer. Magkaiba po yung konteksto nito doon. Kasi may tinatawag po tayo kahit sa Old Testament, nagkakaroon sila ng gathering, nananalangin sila kasama yung hari, ibig sabihin nasa lugar sila na bukas open. Dito naman, yung tinatawag natin yung personal na panalangin mo para sa ating Panginoon. Kaya sabi dyan, close the door and pray to your Father who is unseen. Again, may nag-message. No, hindi po ngayon, may nakausap ako, Pastor, paano kung wala kaming kwarto? Parang lahat may problema, no? Paano kung wala kaming kwarto? Ano gagawin namin? Simple. Patayin mo yung TV,
patayin mo yung Netflix, mag-pray ka, ikaw gugulo po ng apo ko, tsaka ng anak ko, isama mo sa prayer. So, hindi lang ikaw nag-pray. Nagpe-pray ka na ibabahagi mo pa doon sa mga anak, sa apo, ang salita ng Diyos. So, nakikipag-usap ka kay Lord, kasama mo yung kasama mo sa bahay. So, walang dahilan para hindi mag-pray. Walang dahilan. Sabi mo nga sa tabi mo, walang dahilan. Meron dahilan, minsan iba eh. Pastor, paano kung hindi ko feel na mag-pray? Nakaranas ba kayo ganyan? Parang hindi mo mag-feel mag-pray, parang dahil yung problema, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Parang sabi mo, parang hindi naman yata nakikinig si Lord eh. Parang ayaw naman makinig ni Lord eh. Meron solusyon. Pag hindi mo feel mag-pray, tanongin po ninyo. Sabi nyo, ano po yun? Salamat po sa tatlo. Ano po yun? Alam niyo kung ano? Mas lalo ka dapat mag-pray. Pag hindi mo feel mag-pray, mas lalo ka dapat mag-pray. Bakit? Gumagawa ang kalaban para i-divert ka, alisin ka doon sa mga bagay na gusto ng Diyos na lumago ka. Parang sa meditation lang yan. Sa Word of God. Parang hindi ko feel magbasa. Nakaranas din ba kayo gano'n? Parang hindi mo feel magbasa. Parang ayaw mong kausapin si Lord. Nakaranas mo kayo gano'n? Pag nakaranas ka ng gano'n, mas lalo ka dapat mag-meditate ng Word of God. Bakit? The more na hindi ka mag-meditate, the more na gagawin ng kalaban palagi sa'yo yun. Hanggang sa masanay ka na kahit hindi ka mag-meditate ng Word of God. Utos niya yan. Inutos ba ni Lord yun? Utos ba ni Lord yun? Salamat po sa tatlo. Utos ba ni Lord na mag-meditate tayo araw-gabi? Sinutos yun. So kapag hindi mo ginagawa, anong tawag sa'yo? Anong tawag sa'yo? Pag may susunod sa utos. Ang tawag sa'yo ay rebelde. Tignan mo yung katabi mo, mukha bang rebelde yan? So kapag hindi ka nag-meditate ng Word of God, kasama ka dun sa mga rebelde. Masakit po na, pero yun po yung katotohanan. Ganoon naman mga simple yun eh. Pag ayaw mong sumunod sa utos ng tatay at nanay mo, anong tawag sa iyo? Bakit pag yung tatay at nanay mo sumusunod, ang tawag natin rebelde? Bakit parang pag kay Lord, pag hindi sumusunod, hindi, baka naliligaw lang siya. Hindi! Rebelde ang tawag doon. Diretso yun, rebelde. Pag hindi ka nagbabasa ng Word of God, alam mo, narinig mo, palagi natin pinag-uusapan dito. Ang tawag sa iyo, rebelde. Tignan mo yung katabi mo, mukha kang rebelde yan. Kulang na lang magsuot ng damit na pula yan. Ay, sorry, si Ate Mary di pala nakasuot ng pula. Kasi yan ang suot palagi ng mga rebelde, nakapula eh. Sorry po ah. Hindi mo kayo rebelde, alam ko po. Pero yun po yung katotohanan. Hindi ka nagpe-pray, ang tawag sa'yo, iutos ng Lord eh. At mismo si Lord, nagpe-pray. Alam niyo po, ito po maganda sa ating Diyos eh. Sa ating Panginoon. Kapag may sinasabi siya, nagseset siya ng example. Di ba sinabi niya, mahalin mo ang iyong kaaway. Ano sabi niya sa Romans 8? Nung sinasabi doon, sinasabi ni Pablo, nakapango ang ating Panginoong Jesus, wala kang maririnig na sinumbatan niya yung mga tao nasa ibaba. Anong sabi niya? Ama, patawarin po sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Pag sinabi ni Lord na mahalin mo ang iyong kaaway, siya mismo nagseset ng example. Pag sinabi ni Lord na manalangin ka, siya mismo nagseset siya ng example. Ginagawa niya, pinapakita niya kung paano. Di ba? Pinakita naman sa atin yung Our Father, what tinuro. No, wala nga lang karugtong na may beats tayong hawak. Wala nga lang ganun. Pero yun yung katotohanan eh. Pag may sinabi si Lord, gusto niya, gawin natin agad. Ang tawag doon, asap. Gawin natin agad. Kasi makakatulong po sa atin yun, hindi para sa Kanya. Diyos nga siya, ginawa nga niya eh. Di ba nung katawang tao? Pinakita niya kung paano dapat, no? Kung saan dapat manalangin. Again, ang place na dapat nagpe-pray tayo, yung seryoso tayo magpe-pray. Tanong, pwede ba mag-pray sa CR? Pwede. Minsan may tanong sa akin, Pastor, para naman nakakali sa loob ng... wala kang magpe-pray yan eh.
Saan mo gusto mag-pray? Sa ibabaw ng bubong. O aakyat ka pa, mamaya malaglag ka pa, sinisip mo pa si Lord. Pag-misi lang. Ayan, minsan, ito, kukwento pa lang po sa inyo. Minsan nasabi sa akin yan, natanong sa akin ni Vice Mayor, nagsalita ako. Kasi nabanggit ko po yan. Dapat ba ng bagay ni-spiritualize natin? Anong bagay yung sabihin nun? Lahat ng bagay ni-spiritualize mo? Paano? Pag nasa CR ka, mag-pray ka. Natawa siya. Akala niya siguro, bibiro lang. Totoo po yun. Bakit? Maraming mga tao nahihirapan. Dumumi. Totoo po. Walang ano ko yan. Dumumi. Di ba nahihirapan? Lalo pag may almoralas ka, o may sakit ka, o hindi ka talagang madumi. Mahirap. So dapat talaga yung pag-pray mo lahat ng bagay. Pagpunta mo pa rito, kailangan pag-pray mo. Oo, pwede na. Dapat pag-pray mo. Kahit na yung bahay ko, 3 pag-pray. Oo, pag-pray mo. Bakit? Hindi ka nakasiguro. Ang buhay po natin, walang nakakaalam kung hanggang kailan lang. Ako, pasalamat po sa mga malalayo ang lugar. Nakakarating po dito. Nagpe-pray sigurado yan bago malis. Tama ba? Yung mga malalayo lugar. Nagpe-pray po yan. Ang dami nga ng prayer, sana Lord, hindi kami matraffic. Lord, sana walang nagpo-position. Lord, sana walang patay na umiikot ngayon. Lord, marami kami sana makaabot yung gas ko. Malalayo! Pero kakarating. How about kayo malalapit? Salamat, nandito kayo, malapit tayo. No? So dapat, walang dahilan na lugar na pwede tayong mag-pray. Doy, habang nagluluto ka, pwede naman mag-pray. Di ba? Habang sana Lord, huwag masulot kung niluluto mo. Pero yung sabihin, seriously speaking, kahit saan ka pwede ka mag-pray. Kahit saan. Pribilehiyo po natin na pinakikinggan ng Diyos yung sinasabi po natin. Yung bawat ina-utter po natin, pinapakinggan natin. Actually, hindi ba tayo nagsasalita? Alam na ng Lord kung anong kailangan natin. Pero gusto niya, pinapakita natin yung dependency natin sa Kanya kapag sinasabi natin ito. Ito, parang kong sinasabi. Mga tatay, mga nanay, di ba alam na natin yung pangangailangan ng mga anak natin? Bakit kumisan parang masarap pakinggan na nanay, tayo kahingi po ng ganito? Sa totoo lang po, masarap po ang pakiramdam ay talagang tatay ako nito. Ay talagang lolo ako nito. No? Kahit ako minsan, nilolo ko, niniyaano ako ng, ako ko po. No? Biglang nilapit sa akin, kakausapin ako. May payapak-yapak kayo, pahaling-kalik. Tapos may alam, biglang hihingi lang pala ng look. Pero okay lang yun. Kahit kay Lord, okay din yun. Ako minsan, kaya tayo lumalapit sa Kanya, may kailangan ng tayo. Kaya lang, pinapaliwanag ng salita ng Diyos na sana hindi yun ang maging goal natin dahil may kailangan lang tayo. Kasi kahit hindi ka naman humingi pansinin mo ninyo, observe mo ninyo. Kailan yung time na hindi ka humingi ng kahit anong meron pero binigyan ka? Buhay. Hingin mo ba kayo, nabigyan ka ng buhay? Hindi mo hinihingi, pero buhay ka pa. Tingnan mo yung katabi, buhay pa ba yan? Tingnan mo mabuti, baka mamaya, bagsak na baka tulog lang pala yan. No? Tingnan natin mabuti. Ang buti ng Diyos. Napakabuti. Kaya nga yung ilang, again, pasensya na po kayo, ganito po ako kaano. Again, sana maka-attend po kayo, maka-abot po kayo sa praise and worship. Dahil doon pa lang nagsisimula na tayo, sinasabi natin kay Lord yung dependency natin sa Kanya. Yung inaawit po natin, it's a form of prayer din po yun. It's a form of prayer. Inuulit-ulit natin, sinasabi natin, Lord, talagang napakabuti mo. Talagang napakabuti ng Diyos, di ba? Talagang napakabuti ng Diyos, di ba? Ayan, salamat po sa walo. No? Ibig sabihin talagang dapat ina-appreciate natin yun. By the way, ang prayer ko hindi dahil may hinihingi ka lang. Ang prayer ko, it's a form ng pagkanta, pag-intercede sa ibang tao, it's a form na parang nakikipag-usap ka kay Lord. Di ba? Nakikipag-usap ka kay Lord. Ikaw ba, yung tatay, nalulungkot pag hindi mo kinakausap siya. No? Nalulungkot din. So dapat, walang dahilan dun sa lugar. Pangalawa, sinasabi, gaano ba dapat katagal ng dadasal? 60
himself and spent the night praying to God. So, ibig sabihin ng ating Panginoon, again, like set example, nagpupuyat siya. Ibig sabihin talaga nag-take time siya. Again, huwag natin madaliin yung pakikipag-usap natin kay Lord. Parang ganito lang yan. Ano kaya ang magiging, kagaya ko, minsan kami po sa sako, nag-set kami ng time kakausapin namin si Mayor. Kagaya yun, kinausap namin niya bago yung sa parada. Hindi mo pwede na nakikipag-usap kami kay Mayor na hindi namin titignan o kakusapin siya ng face-to-face at hindi rin kami po pwede na tingin na tingin sa oras para bang nagmamadali. Bakit? Kasi Mayor yun, dapat nag-take time. Katagin mo mga maaari yung araw na yun, wala kang ibang gagawin kundi kausapin siya. How about kayo? Na pinagkakautangan natin ang buhay. Gaano, again, hindi po ito pahaba ng prayer. Kaya lang, paano mo ni-spend yung time mo na nakikipag-usap ka kay Lord? Again, kasama po dyan ang Word of God. Gaano katagal? O masabi lang na nag-devotion ka, nag-meditation ka, masabi lang na nakapag-pray ka. Sana makita po natin yun. Kasi ang ating Panginoon, pinakita niya kung ano yung dapat na bigyan natin ng pansin. Okay lang magpuyat para kay Lord. Nagagawa nga natin magpuyat ng Netflix eh. Diba? Minsan mag-umpisa ka alas 8 ng Netflix, matatapos ka alas 2. Tapos prayer kay Lord, hindi ka makapagbigay ng oras. Pinagkakautangan natin ng ating buhay. Ang tagal mo sa cellphone, nag-chat-chat. 3 oras. Tapos kay Lord, 5 minutes, mamadali ka pa. Nakakalungkot. Tapos magtataka ka pa, bakit parang hindi ako binibless ng Lord? Nagtaka ka pa. Wala ka naman time para sa Kanya eh. Hindi ka nga nagpe-pray eh. Nagpe-pray ka na lang pag may kailangan ka. So, paano ka nang pakikinggan ng isang Diyos na, pero alam niyo po, hindi ko alam kung good news to o bad news. Kapag tumatawag ka kay Lord, tumatawag ka lang seryoso kay Lord, kapag may problema, ano kayo gagawin ng Lord? Dadagsain ka ng problema. Kasi ilang time na lumalapit ka kay Lord eh. Pero pag nakita ni Lord na lumalapit ka sa Kanya, kahit wala kang problema, nagpupuri ka sa Kanya, ano gagawin sa'yo, Lord? Ano kayo bibis? Ano gusto ninyo? Yung bubugin ka ng problema para lumapit ka sa Kanya? O magpupuri ka sa Kanya, lalo mong mararamdaman yung blessing? Again, hindi po ano yan ha? Hindi po lisensya na magpupuri kay Lord para bless niya. Hindi po ganun yun. Kaya tayo nagpupuri kay Lord dahil mahal natin siya. Parang ganito. Tatay, nanay, di ba tuwa tayo na kapag sumusunod, o pinipraise tayo ng anak natin dahil mahal tayo. Hindi dahil mayroong makukuha sa atin. Masarap po yung pakiramdam ng gano'n. Masarap po yung pakiramdam ng gano'n. Na ngay sumusunod yung anak mo, sumusunod yung apo mo sa'yo dahil mahal ka. Hindi dahil mayroong kailangan sa'yo. Again, gusto ng Diyos, ibigay ang the best para sa atin. Pero ang tanong, nagbibigay kaya tayo ng the best na oras natin para sa Kanya? O lumalapit na talagang tayo sincerely kapag meron tayong problema? Sana hindi ganun. Sana hindi ganun. Bakit? Dahil sinabi ko, pag nakikita niyang lumalapit may problema ka, o di bibigyan kita ng maraming problema para lagi kang lumalapit sa akin. Ang hirap yun. Mas maganda na, binibless ka ng Lord kasi nakita niya, ina-appreciate natin yung ibinibigay natin sa Kanya. Lalo kang lumalapit sa Kanya pag nararamdaman mo yung pagpapala. Kasi meron, palaging pinakanta to. Gusto niyo bang kumanta ako? Ikiri ko dyan. Ano sinasabi ni Rico Jay? Ang tao'y marupok kay galing lumimot. Di ba? Kapag nasa inyo lahat,
pansinin mo, pag wala kang masyadong problema, chill lang. Ay, may prayer meeting tayo. Okay lang. Kayo na muna dyan, kasama niyo ako, kahit wala ako dyan, kasama niyo yung spirit ko. Wow, nakakata yung katawan. No, napunta yung spirit ko, kahit wala siya. Because hindi yung gusto ng Lord eh. Gusto ng Lord, tayo mismo, ikaw mismo. Sabi mo sa katabi mo, ikaw mismo. Salamat po sa pagsunod sa akin. Sabi mo natin, sa katabi natin, ikaw mismo. Yan, ikaw mismo. Ito, paborito natin verse 2. Ayaw ko kung paborito niyo talaga ito. 1 Thessalonians 5:17. Sabi yan, pray continually. Hindi sinabi niya na pray kapag may problema. Hindi sinabi niya na kapag sagana ka. Hindi sinabi. Pray continually. Sa ibang version kasi, pray without ceasing. Sa ibang version. So dapat continuous. Continually. Hindi nagpapatid yan. Isang hater lang naman natin. Yeah? Give thanks in all circumstances. May problema ka ngayon? Magpasalamat ka ngayon. Bakit? May gagawing himala siya sa problema mo. Hindi kayo magkasundo ng tatay at nanay mo. Gagamitin ng Lord yun. Nakita natin, ipakita sa atin yung mga pagkukulang pagkakamali natin. No? Bakit? For this is God's will for you in Christ Jesus. Ha? Alam ba ng Diyos na magkasakit ako? Oo, tignan mo. Nung nagkasakit ka, lumapit ka ba ng gusto kay Lord? Pasinin mo. Kaya nga palagi namin sinasabi, kami mga leader ng church, o kahit sino sa akin, isa sa pinakamasarap at puntahan, baka sa kanila hindi, no? Hospital. Kahit anong pagpunta mo sa hospital, lahat yan magbubukas pag sinabi pag-pray mo sila. So pagkakataon, opportunity para makapagbahagi. Yung mga tao may problema, nakikita mo, lumalapit kayo. Kaya pala, give thanks in all circumstances. For this is God's will for you in Christ Jesus. Kahit na mayroong lamang. Opportunity ito para ang salita ng Diyos masabi. So, kalooban pa rin ng Lord. Lahat ng nangyayari sa atin, ginusto ng Lord dahil para matuto tayo na lalong lumapit sa ating Panginoon. Kaya pala, pray continually. Pray without ceasing. No? Sa lahat ng pagkakataon, kasi yung iba, naalala ko yung mga ibang kabataan dito eh. Nagiging prayerful daw sila pag nakapasakay doon sa isang si Brother Joe, pag nakasakay sa sasakyan, lahat nag-pray na. Kasi sobrang bilis mo pa tayo. Lahat nakapag-pray ng gusto. Kahit walang gano'n. Kahit walang gano'n. No? Ayaw po kung nakaano na doon si Mark. Nakasakay ka na ba doon medyo? Yung lahat tayo, pag pupunta tayo sa alala, nag-pray dahil sobrang bilis ni Kuya Jim mag-guide. Ayaw ko naalala ito ni Mark. Hindi ko naalala ni Mark yun. Yung mga ganong sitwasyon. No? Pero again, give thanks in all circumstances. Sagana ka ngayon sa panahon nito, pasalamat ka. Nahihirapan ka sa mga panahon ito, magpasalamat ka. Again, hindi sinabi yan ha, kapag sagana ka lang sa lahat ng bagay. Hindi sinabi, in all. Pag sinabing in all, pati yung meron kang sakit. Pati yung nahihirapan ka parang kulang ang budget. Pag dumating na si Judith, pag-pray mo pa rin yan. Pag-pray pa rin natin. Bakit? Isa ito pa paraan. Pinapakita natin kay Lord na tayo ay nagtototal depend sa Kanya. So gusto ng Lord na tayo nagpe-pray. Pinapakita natin kung gaano kahalaga yung pakikipag-usap sa ating Ama na nasa langit. Ang tanong, bakit kailangan mag-pray? Yun, ayaw ko, may katanggalan yung bata. Bakit kailangan mag-pray? Ayaw ko, natatanggalan ng mga bata yun. No? May kanta na gano'n. Why Jesus prayed? Luke 6:30, tingnan natin. When morning came, He called His disciples to Him and chose 12 of them. Yun pala. Kapag meron tayong binabala o may plano tayo, isama natin si Lord. Yeah? Lahat ng, palagi ko na yung nasasabi ito. Si David, kapag meron siyang haharapin na laban, ang ginagawa niya? He inquired the Lord.
So nananalangin. Kung babasahin ko yung buhay ni David, lahat ng laban niya na nag-pray siya, pag ako narinig ko, bakit wala pray ako? Pansinin po ninyo, pag binasa ko ninyo doon sa Samuel, sa Kings, pag binasa ko ninyo, sa Chronicle, pag binasa ko ninyo, si David, nagtatagumpay siya sa lahat ng kanyang laban o gera sa buhay kapag siya ay nag-i-inquire kay Lord. Kapag siya ay nagpe-pray kay Lord. So, ibig sabihin, talagang yung prayer pala dapat kasama sa takbo ng buhay natin. Huwag natin gawing isunod na parang genie na kapag kailangan natin sa bagay, Lord, kailangan ko po, hindi po genie. Kaya nga, ewan ko lang, no? Ewan ko lang mag-agree sa akin, sana mag-agree doon. Yung pagkasi namin, I wish. Parang yung word na I wish. I pray na sana, hindi mo sana, I pray na gawin ito ni Lord sa iyo. Parang kasi kuminsan, wish, parang sa genie. Oh. Dapat pala, ano natin, sa birthday, no? Anong wish mo sa birthday, ano? Dapat pala balikan natin, anong gusto mong ipag-pray kay Lord? Kasi yung wish parang may genie. Di ba? Kaya hindi masyadong malalim. Kaya kung isa kung ganyan, anong wish mo? Pero dapat hindi, anong gusto mong ipag-pray natin kay Lord? So, sa madaling sabi, ang prayer po ay backbone po ng ating pananampalataya. Kahit anong, actually, kahit na hindi mananampalataya, ginagamit siya. Pray tayo. Kahit di mo alam kung sino tinatawagan. Pero sa atin, dapat palagi tayo nananalangin. Season or out of season, dapat nagpapray. Ano sabi kanina? Balikan nga natin. Sa 1 Thessalonians 5:17, ano pakagaling niya? 5:17, ano pakagaling? Dali yan, 1 Thessalonians. Pray continually. Jesus prayed continually. Abraham prayed continually. Jacob prayed continually. Moses prayed continually. Nehemiah prayed continually. David prayed continually. Lahat ng mga lingkod ng Diyos na nagtagumpay sa buhay, babat sa panalangin. Gusto po niyo makakita ng himala kay Lord? Pray. Meron kang kabigatan sa buhay? Pray. Sakana ka sa lahat ng bagay, mas lalo ka dapat mag-pray. Magpasalamat kay Lord. Ang pray po ay hindi pang emergency. Ang pray po ay dapat yugto kasama ng buhay natin sa araw-araw na panalangin. Pagkagising sa umaga, dapat mag-start na tayo sa prayer. Ano yun? Lord, salamat. Kung magdamag, iningatan mo kami. Kung magdamag, walang gulong. Alam niyo ba na maraming mga tao na kailangan pang, palagi mo sinasabi ko, kailangan pang magpasipa sa kabayo para makatulog. Tayo hindi. No? Tayo hindi. Kahit hindi tayo uminom ng anong tabletas, pag nag-pray ka kay Lord, hiningi mo sa Kanya, kahit anong problema mo, makakatulog ka. Si Lord, lahat ng aspeto ng buhay natin, sasamahan tayo. Binata ka, sasamahan ka ni Lord. May asawa ka, sasamahan ka ni Lord. Nag-aaral ka, sasamahan ka ni Lord. Ang tanong lang, nagpapasama ba tayo kay Lord? Nagpapasama ba tayo sa Lord? Si Lord kasi hindi namin nilit. Kaya lang, palaging sinasabi, may danger. Pag hindi ka sumunod, di ba? Pag binasa mo dun sa Deuteronomy, sunod-sunod, may nakalagay yung kapag sumunod ka, ito yung mapapala. Pag hindi ka naman sumunod, ito yung mapapala. Ang pagsunod ka kay Lord is a matter of choice. Hindi namimili si Lord. Kaya lang, pag hindi ka sumunod sa Kanya, puro disaster ang tatama sa iyo. Tatama sa atin. Pero kapag sumunod kay Lord, puro pagpapala ang nararanasan natin. Again, ang pagpapala ko, hindi ibig sabihin wala kang problema. Kasi baka sabihin, akala ko ba pagpapala, bakit may problema? Kapag may problema ka, iisa ang ibig sabihin yan.
gusto ng Lord, mas lalo pa tayo lumapit sa Kanya. O, baka naman ikaw ang may gawa ng problema yan. Tama ba? Kung minsan tayo may gawa ng problema eh. O, alam mo kulang ang budget. O, punta ka pa rin sa credit card. Tsak! Pagdating lang naman, ako, ayan na. O, sumasakit ka ulo mo kung paano mo babayaran. Si Lord ang may kasalanan nun? Hindi kasalanan ni Lord yun. Pero kahit hindi kasalanan ni Lord, si Lord, pagka lumapit ka, tutulungan ka pa rin. Hindi nyo ba napansin, kahit yung hindi kasalanan ni Lord kung bakit ka nasadlak sa problema niyo, tutulungan ka pa rin ni Lord. Naku, bumagsak ako sa exam. Nag-aaral ka ba? Naku, bumagsak ako sa exam. Nag-aaral ka ba? Naku, bumagsak. Sabi mo lang, puro bumagsak. Ang tanong, ginawa mo ba yung part mo? Kasi palagi sinasabi ito, may part si Lord, may part ng tao. Kahit kumain ka pa ng isang sakong mali, kung hindi ka nag-review during sa exam, baka puro mali ang may sagot mo. Bagsak ka pa rin. Ano ibig sabihin? Gusto na ni Lord, yung dependency natin nasa Kanya sa pamamagitan ng Kanya. Sa pamamagitan ng Kanyang salita. Gusto tayong kausapin ng Lord. Kaya naman tanong, may time na tayo. Yung tanong, bumunta ba tayo doon sa lugar na dapat puntahan natin para manalangin? Kasi maraming pagkakataon na nagiging dahilan na hindi tayo makapag-pray. Kasi meron tayong problema na ayaw natin i-brought out kay Lord. Eh kahit hindi naman natin sabihin yan, alam ni Lord yan eh. Tama ba? Meron pang nalilihim kay Lord, alam niya eh. Sabi nga sa sabi, yung bilang ng buhok natin, alam ni Lord eh. Yung pagkakalika sa atin, alam ng Lord. Bakit siya lumika sa atin eh? Walang maitatago sa atin. So, habang ito, isipin natin mabuti. Saan na po tayo ng dito ng ating pananalang? Gusto ng Lord ma-improve pa yung ating pananalang. Gusto ng Lord kausapin natin siya palagi. Hindi lang dahil may problema tayo, kundi dahil mahal natin siya. Mahal natin siya. Kayo po mag-asawa, pag hindi ako pinakusap ng asawa ko, feeling ko hindi na ako mahal. Di ba ba? Tayo po kaya. Pag hindi ako pinakusap ng asawa ko sa loob ng isang oras, siyempre, pag wala ako, hindi ako makausapin. Pag nasa loob ng bahay ako pinakusap, malungkot po ako. Kaya ko lang, di mo kami ba pag hindi ka pinakusap? Hindi mo. Pero ganun talaga eh. Sa po yung mag-asawa, hindi po pwedeng hindi kayo mag-usap. Hindi pwedeng mag-usap. Kahit na nasa loob, nag-uusap, ay tumatawag eh. Ganun din kayo. Kahit saan tayo nandun, kausapin natin si Lord. Gusto ng Lord marinig yung laman ng... Bagamat alam naman niya, parang kagaya ng isang tatay, sinabi ko lang po sa inyo, di ba isang tatay, pag yung anak mo, alam mo naman kung ano nasa loob niya, pero pag lumapit sa iyo, umiiyak, yumayakap sa iyo, hindi yung pakiramdam bilang tatay o nanay. Pag yung anak mo palagi lumalapit sa iyo. Ganun din kayo. Pag nakita nyo na palagi tayo lumalapit sa Kanya, ramdam naman ng Lord yun eh. Kung minsan ba, kahit dahil may kailangan lang tayo, kaya tayo lumalapit, okay pa rin kayo. Bakit? Ang mahalaga, nakikipag-usap tayo sa Kanya. Ang mahalaga, nakikita natin kung ano yung mga bagay na pwedeng ibigay ng Diyos sa atin. At marami naman siya gusto ibigay sa atin. Hindi lang natin nakikita kasi hindi natin binibigyan ng time yung kanyang love letter para sa atin. Love letter po naman dito. Dahil ito ay palaging kinukwento sinasabi nito about God's love sa kagaya po ng bawat sa atin. Ay, totoo yan. Kahit ito yan. Panginoon, salamat. Dahil muli, nilibig mo po sa amin na kung ano po yung kahalagahan po ng panalangin. Patawad, Lord, kumisan. Actually, kumisan, alam na namin ito eh. Kaya lang, nakakalimutan namin. Pero salamat, Panginoon, sa umagang ito. Niremind mo kami kung ano, kung gaano kahalaga yung aming pakikipag-ugnayan sa iyo. Yung aming communication sa iyo, yung pakikipag-usap namin sa iyo. Lahat ng mga matataas ang faith during sa Old Testament, nakita namin kung paano mo nagpakita ka ng himala, nagpakita ka ng mga bagay na parang napaka-imposible.
Pero nangyari. Kasi nga po, Lord, the more na lumalapit sila sa inyo, the more na humingi sila ng tulong sa inyo, palaging sinasabi, dahil sa inyong grasya, dahil sa inyong mercy. Kaya po kami, samantalahin namin. Yung pagkakataon na pwede kami lumapit ng lumapit ng lumapit ng lumapit sa iyo, na pwede namin idulog lahat ng aming nararamdaman, lahat ng aming nararanasan. Salamat, Panginoon, dahil palagi nire-remind ko rin na nag-aantay ka lang na gusto mong lumapit kami sa iyo. Kaya sa so, ito, Panginoon, hayaan niyo na tumimok ka sa aming isipan, sa aming puso, na nag-aantay ka lang, na ikaw sa akin po namin. Yung mga sirkumstansya na nangyayari sa buhay po namin, ito'y nagpaparamdam ka na gusto mo kausapin ka namin. Lahat ng paraan gagawin mo po, Lord, para matuto kami na lumapit sa iyo. Kaya hayaan po, Panginoon, huwag niyong payagan, Lord, nalalapit na kami sa iyo dahil meron kami mabigat na suliranin. Sa lahat ng pagkakataon, kausapin ka po namin. Lumapit po kami sa iyo. Kasi kung ano mismo may sabi, na gusto mo na ang iyong mga anak ay lumalapit at nakikipag-usap sa iyo. Bigay niyo po kami, Panginoon, ng puso. Kagaya sa aming Panginoong Isus. Kagaya ng puso ko rin, Panginoon, na willing pakipag-usap sa Ama. Kami rin, bigyan ko ng puso na gano'n, na willing pa namin nakipag-usap. Salamat, Panginoon. Pero alam po namin na ngayon pa lang, pinilig mo na ang aming panalangin ito dahil hinihilig mo namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Makaupo po muna tayo pag taano po tayo ng ating communion. Tinatawagan ko po Sir Luisa, SP. Alam mo ninyo, isa po ito sa kaparahan ng Senador na palagi natin gawin itong mga bagay na ito kasi ito po ay simbolo ng ating humility sa harap ng Diyos. Nagtitake po tayo ng communion, hindi para tayo ay palagi binigyan po rin sa isa. Hindi tayo nagtitake ng communion para maligtas tayo. Kaya tayo nagtitake ng communion dahil ligtas na tayo. Ibig sabihin, tinanggap na natin si Jesus bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Nagtitake tayo ng communion dahil gusto natin gawin natin yung ginawa ng ating Panginoon na during kasama niya yung kanyang pag-isipuro. Nagkaroon po sila, nag-partake po sila, nag-take sila. Ito, kaya yung gagawin po namin mga email. At ang sinabi niya, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Kaya tayo nagtitake ng communion, inaalala natin na tayo ay mga lingkod ng Diyos at tayo ay nag-aantay sa muling kanyang pagbabalik. Ito ay ginagawa natin dahil gusto natin sabihin sa ating Panginoon, mag-aantay kami sa iyo, sa iyong muling pagbabalik. At meron mga bagay na kung pwede maging ganda para kayo makapagpartin. Kaya sinasabi din ang salita ng Diyos sa Korinto, suriin natin ang ating mga sarili. Kung meron tayo, ipaalala ng Diyos na may mga gawa tayong kasalanan, hingin natin ang tawad. Yun lamang po sa mga nagiging nandang para makapag-partner tayo dahil sa kasalanan. Pero napakabuti ng ating Diyos. Sabi niya sa verse 1, lahat ng humingi ng tawad, lahat ng lumapit sa akin ng pakumbaga, patatawarin ko at iulisin ko. Kaya sa Mose ko, bago tayo mag-partner, lumapit tayo sa kay Lord, lingin natin sa kanya, ipaalala niya sa atin. Baka may nagawa tayong pagkakamali. Sinasadya mo, hindi sinasadya, ihingi natin ang tawad sa akin. Panginoon, salamat po. Salamat po sa kapatawaran. Salamat po na binibigyan niyo po ng Panginoon ng kaliyahan para mag-partake ko ng pamilya. Salamat. Salamat sa inyong paglilinis. Jesus. Sige po, kumuha po tayo ng mga ganito. Hamakan po natin ng tinapay. Panginoon namin Diyos,
Lubos sa aming pasasalamat sa iyong dakilang pagkamahal sa amin. Kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo. Still, minarapat pa rin kami maging anak mo sa pamamagitan ng pagkamatay ng Jesus sa Kristong Kalbaryo para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Dalangin po namin sa aming pagtanggap sa katawan ni Jesus na bayubay sa krus, patuloy po rin pagkalamin ng aming puso sa pagpupuri sa iyo. Sa pagkakitong tuno na tinanggap ko mula sa Panginoon at ininibigay ko naman sa inyo, noong gawin sa iyong pagkalulo, ang Panginoon sa ito ng tinapay, nagpasalamat, pinagpinagpinasa yun, at sinabi, ito ang katawan ngayon para sa inyo, gawin ninyo bilang mag-alala sa sabay-sabay ko natin. Hawakan po natin ang sabi. Panginoon namin Diyos, kami nagpapasalamat din sa iyo, kano na buhay. Ang dugo ni Jesus na nabuo sa krus ng Kalbaryo, ang siyang nabugas sa aming mga kasalanan, upang kami na ituloy mong mga anak. Iniyahandog po namin sa iyo ang aming pagsamba at pasasalamat bilang isang haing buhay para sa kalbaratian ng iyong pangalan. Habang patuloy po namin pinapahayag ang iyong kaharian at ang iyong muling pagkakalit. Matapos magamulan, dumapunin siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan at pinagtitibay ng aming dugo. Tuloy ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa amin. Sa pagkatuloy kakain kayo ng tinapay na ito at inom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sabay-sabay ko natin. Tayo ko pasalamat. Pasalamat tayo kay Lord sa mga ginawa niya sa buhay mo. Pasalamatan natin si Lord sa patuloy na pamimigay niya ng maganda at maayos sa buhay. Salamat. Salamat. Ang sabi rin ng kanyang mga salita, meron tayong karamdaman, hilingin namin kay Lord ang pagkaling. Sabihin ko natin sa akin, may faith, maniwala tayo. O meron kang mahal sa buhay, na meron karamdaman, meron pinaalala sa iyo, ang ating Panginoon na may karamdaman, sabihin natin, hilingin natin kay Lord. Mag-intercede tayo sa ating kapatid o sa ating mahal sa buhay. Salamat Lord. Salamat Lord. Salamat Lord. Kung noon kaya mo gumawa ng balan, kaya mo magpagaling, even sa panahon ito, kaya mo magpagaling. Salamat sa oportunidad na binigay mo sa amin na magpag-partake ng communion. Kinuha mo kami mga anak. Itinuli mo kami bilang mga mahal mo. Kaya hayaan mo Panginoon yung pagmamahal mo yan. Sukulihan din namin ng pagmamahal sa iyong pangalan. Salamat po. Salamat po. In Jesus' name. In Jesus' name.